Umusad na sa usapin ng confidential funds ang Day 10 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sumalang ang mga testigo na dating branch manager ng Land Bank kung saan iwinidraw ang milyon-milyong pera mula sa Office of the Vice President. Para sa detalye live mula sa Senado may Express Report si Mean Los Baños. Mean, saan ba sumentro itong pagsisimula ng Article 1 ng prosekusyon? Ruth, tama ka, para sa impeachment trial day 10, umusad na nga itong diskusyon sa tinatawag na Article 1 o yung tungkol sa misuse o di umano'y maling paggamit sa confidential funds ng Vice Presidente sa OVP at sa Department of Education. Nagsimula na rin magpresenta ng witnesses ang prosekusyon, kabilang nga dyan, ayon nga sa sinabi mo, mga dating managers yan ng Land Bank kung saan winidraw yung milyong-milyong pisong budget ng OVP at ng DepEd. Unang isinalang sa witness stand si Violeta Constantino. Siya ang manager ng Land Bank Shaw Boulevard mula May 2017 hanggang January 2024 bago siya magretiro. Pinakumpirma sa kanya ang mga cheque na inincash sa naturang Land Bank branch noong siya ay manager pa. 4 na cheque ang pinag-uusapan: December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023 at July 14, 2023. Personal daw na pinangasiwaan ni Constantino ang pag-encash ng mga cheque na may halagang tig 125 million pesos bawat isa. Ang nag-encash daw nito ay ang disbursing officer ng OVP na si Gina Acosta. Ayon kay Constantino, umabot sa kalahating bilyon ang na-encash mula sa 4 na cheque ng OVP sa kanilang branch. At aminado si Constantino, unusual ang ganito kalaking withdrawal na ginagawa ng isang ahensya ng gobyerno. Panoorin natin ang bahaging yan ng Pagilitis, Ruth. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? Kasi po may advice naman po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya I don't think po na magtanong pa kami. Pati si Robby. Ruth, sa pagtatanong ni Prosecutor Joel Chua, idinetale kung paano ang proseso ng pag-encash ng pera. Mula sa signatories hanggang sa pagtawag umano sa kinatawan ng Cash Department ng OVP kay Constantino para magsabi na mag-e-encash na sila ng cheque. At dahil wala namang ganong kalaking cash lagi ang bangko, kailangan nilang mag-request sa cash center. Oras na dumating na ang cash sa bangko ay tatawagan na raw sina Acosta at Limuel Ortonio mula sa OVP para kunin ang pera. Dinadala raw sila sa backroom at inaabot ang mga pakete na tig 1 million pesos ang laman. Inilalagay daw ito nila Acosta sa 3 hanggang 4 na mahahabang bags. Panoorin natin ang bahaging yan ng impeachment trial. Bali, since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. After po ma-receive doon sa cheque po, yung payment received, nire-release na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po. Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Miss Gina Acosta? Bali, 125 packs po. Inilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag, mga 3 to 4 bags po yun. Kasunod dito, Ruth, isa-isang nagtanong ang ilang senator judges para sa interjection. Senator Judge Risa Hontiveros, sinanong kung ito ba ang unang pagkakataon na nakasaksi si Constantino ng ganito kalaking withdrawal sa higit na 3 dekada niyang pagtatrabaho sa Land Bank. Si Senator Judge Kiko Pangilinan natanong din kung may iba pa bang government agencies na nakakapag-withdraw sa kanilang branch ng ganito kalaking pera. Si Senator Judge Bam Aquino naman natanong kung iniulat ba nila sa anumang ahensya kapag may na-encounter na ganitong unusual na transaction sa AMLAC. Biglang kumambyo ng pagsagot dito si Constantino. Panoorin natin yan. Do you report this to any agency? Kung pinagtatakan niyo po na parang ang laki naman ito, do you do any reporting or wala na pong reporting yan? I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule
na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting. Nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Kasi cash po siyang kinukuha. Mhm. Sa other, ano naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa, yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash. Masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash. Pwede po. Walang ibang ahensya ng pamahalaan ang naglalabas ng ganyang kalaking pera sa inyong accounts, sa inyong branch. Wala na po akong ma-recall kasi lahat po ay na-convert na po sila sa mga online transactions. Ruth, bago pa mag-lunch break, bago mag-12 noon, natapos na sa pag-testify itong si Constantino. 45 minutes lamang yung lunch break ng impeachment court. Sa pagbabalik nila ay iniharap naman o isinalang naman sa witness stand ang dating manager ng Land Bank DepEd na si Nonita Camposano. At sa kanyang testimony naman, umabot ng 112.5 billion pesos ang in-encash na syeke ng DepEd. At para sa kanya, unusual nga rin daw yan para sa Department of Education. Dahil during her time daw, ang pinakamalaki na raw talaga na nawi-withdraw o na i-encash ay 10 million pesos na ini-encash o wini-withdraw in cash. Kasi nga daw usually online na o by check na nga yung mga transactions ng government agencies. So parehas ng sinabi ni Constantino, Ruth, ay unusual din para sa kanya yung laki ng withdraw na pera ng Department of Education sa ilalim naman ng paumuno noon ni VP Sara Duterte. Ruth. Mayan, balikan ko lang yung isang nangyari sa trial kanina. Nung nagsisimula kasi, hindi pala pinatapos ni presiding officer yung opening statement ni Prosecutor Laila De Lima. Ano ba nangyari doon? Kasi umpisa pa lang, nag-warning na agad itong si Presiding Officer Escudero na sinasabi niya, sige, pwede ka mag-opening statement pero dapat walang conclusion ng law, walang anything na conclusion about doon sa pinag-uusapang impeachment case. Pero dumating nga sa pagkakataon na yung mga bahagi din talaga ng sinabi ni Prosecutor De Lima, ang tingin dyan, nag-object kasi dyan ng defense, and then ang tingin din ni Senator Judge o Presiding Officer Escudero ay napupunta na sa conclusion, kaya pina-strike off the record pa niya yung mga bahagi ng sinabi ni Prosecutor De Lima kung saan sinabi niya na may pang-aabuso sa kapangyarihan, pang-aabuso sa paggamit ng confidential funds, nag-demonstrate ng graft and corruption at betrayal of public trust. Nung dumating na sa puntong yan, yung bahagi ng opening statement ni Prosecutor De Lima, nag-object sunod-sunod dyan yung depensa, pinatigil na rin yan ni Presiding Officer Escudero at strike off the record. Pero ang reklamo nga dyan ng defense team sa pangunguna ni Attorney Michael Poa, sabi niya, Ruth, mahirap sa ganyan kahit na strike off the record, nasabi na, napanood na ng publiko, narinig na ng mga senator judge. Kaya ang iginigiit talaga ng depensa, Ruth, ay hanggat maaari daw sana, wala nang mga ganitong opening statement, diretso na sa pagpresenta ng witness. At ang paliwanag din naman dyan ni Presiding Officer Escudero, hayaan daw kasi dapat ang witness na magsalita, wag yung mga prosecutors o yung mga abogado na magkabilang kampo ang magsabi ng mga facts at mag-conclude nga ng kanilang kaso. Ruth. Yan pong Express Report ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.